Ayun o, sige, ano. Yun o. Pop. Hello Kambanatics, JR Kamba here. Welcome back to my channel. For today's video ay Moto-B rider naman ako dahil ngayon ay ang Mapanwepe Motocamp ng Moto-B Riders United. At nandito kami ngayon sa Mapanwepe, Zambales. Samahan nyo kami sa aming adventure, 2 days adventure dito sa Zambales. Tara! Alright, we are going to Zambales para sa Mapanwepe Motocamp ng Moto-B Riders United. Last month pa nung sinimulang iplano to, and now is the time. Medyo na late pa ako dito sa meetup namin nila Boss Neil at Benedict sa kakaisip ko kung paano ikakarga sa motor yung dalawang tents. By the way mga Kambanatics, ito pala yung first time na sumama ako sa ride ng Moto-B group. Madalas kasi Panareya group ang sinasamahan ko. Kaya naman dito sa ride ko lang nakilala yung ibang kasama namin. Tent? Baka mapaglagyan ng tent eh. Alam ko para mga camera eh. Talagang sobrang excited ako sa ride na ito. Panibagong adventure na naman ito para sa akin. Maganda yung pupuntahan naming lugar, parang New Zealand sa Zambales. Plus yung hanging bridge na palagi kong nakikita sa mga post. Isa lang ang problema ko nung nag-ride out kami. Paniguradong aantukin ako nito sa biyahe. Hindi kasi ako nakapagpahinga bago ang ride. Maghapon akong gising dahil sa work, tapos ride ng gabi. Pero dahil gusto ko naman ito ay okay na okay lang. Ayan, nandito kami sa Caloocan. Dito sa last meet-up place bago mag-ride out papunta ng Zambales. Ayan yung mga Moto-B owners. Past 12 AM na nang umalis kami sa Caloocan. 11 kaming nakamotor plus yung iba ay piniling mag 4 wheels para madala yung mga kakailanganin namin sa motocamp. From Caloocan ay didiretso kami ng Bulacan, Pampanga, Bataan bago makapunta ng Zambales. Medyo familiar na rin ako sa mga dinaanan namin kasi pangalawang beses ko na itong mag-ride papunta sa north. Dahil sa hating gabi ang ride namin ay mabilis naman ang biyahe. Umaayos ang coordination ng spearhead at sweeper. Nag-uusap sila gamit ang two-way radio. Sa part na ito ay tumutok na ako sa spearhead para hindi ako maiwan. Tinake advantage ko din yung mga nasa likuran ko na malalakas ang ilaw. Medyo mahina pa kasi yung stock na headlight ng Moto-B. Huminto naman kami sa tapat ng arko ng Malolos, Bulacan para magpahinga. Kumain na din kami sa lugawan dito. Pagkatapos magpahinga at kumain ay bumiyahe na ulit kami.
Nung papasok na kami sa arko ng Pampanga ay marami na kaming nakakasabay na truck. Alam ko naman na ganitong oras ang biyahe ng mga malalaking truck, kaya doble ingat ako dito. Hindi lang kasi ang pag-iwas sa truck ang problema, kundi yung mga buhangin na pwedeng pumasok sa mata galing sa mga gulong nito. Nakailang beses din kaming huminto para magpahinga dahil sa haba ng biyahe namin ay nakakaramdam na kami ng antok at pagod sa pagmamaneho. Buti na lang at hindi kami inulan sa biyahe kasi makakadagdag sa hirap namin yun, lalo't na hindi naman lahat ay may dalang kapote. Nasa parte na kami ng Olongapo nang inabutan kami ng umaga. Sa mga oras na to, 24 hours na akong gising, pero tuloy-tuloy pa rin ang biyahe. Ramdam ko na bumibigat na yung talukap ng mga mata ko. "6:30 AM nang makarating na kami sa San Marcelino Public Market. Dito namin hinintay si Sir Dennis at Ate Net na galing naman ng Subic. Nung makumpleto na ang lahat ay magsisimula na kami sa aming trail papunta ng Mapanuepe Lake. Ito ang unang stage ng rough road trail. Tingin ko nasa halos 1 kilometro din namin dinaanan ng ganito. Sa una ay madaling iwasan ng mga butas sa kalsada, pero may mga parte talaga na wala kang choice kundi daanan ng gulong ang mga butas. Mahirap din ito kasi para kaming tumatalbog. Damang-dama ko din yung bigat ng motor sa kakaiwas sa mga butas. Sa gilid ng kalsada ay may malawak na lupain na may maraming dump truck na nag-iipon ng mga buhangin. Ito palang dadaanan naming trail ay puno ng lahar mula sa bulkang Pinatubo. At huminto muna kami para magpicture dahil sa ganda ng view ng bundok na napapalibutan ng mga ulap. Ayun ang truck. Ito naman ang ikalawang stage ng trail. Dito ako nalito sa daanan, ang dami kasing pasikot-sikot. Mabuhangin na rin ang kalsada dito at puro damo sa paligid. Nag-moist na ang camera ko dito kaya medyo lumabo yung video. Ito naman ang para sa akin ay pinakamahirap na part. Dito kasi kailangan namin umakyat sa rough road para makapunta sa hanging bridge. Medyo dinaga ako dito kaya pinauna ko yung mga kasama ko para din makita ko kung paano sila makaakyat. Putik na yan.
Maaga pa. Sobrang struggle ko dun pero buti kinaya ko. Need more practice pa talaga para next time ay may confident na ako dumaan sa ganitong klase ng kalsada. Lang yan, hirap. Kala ko, di ka makakaroon eh. At ito na nga, at dadaan na ako sa hanging bridge. Sobrang tuwa ako nung napuntahan ko ito kasi nakikita ko lang ito dati sa Facebook. Siya nga pala mga kampanatics, ang hanging bridge na ito ay gawa sa bakal, kaya pwedeng dumaan ang mga motor. Muntik nang ma-unlock ang fear of heights ko. Buti na lang at ini-enjoy ko ang pagdaan dito sa hanging bridge. Sa tunog ng mga bakal ay pakiramdam ko para lang akong sumasakay sa roller coaster. Ito naman ang ikatlong stage ng trail. Dito sa part na to maraming beses akong nadulas. Buti na lang at allowed naman itukod ang paa. Ang daanan naman dito ay makakapal na buhangin. May mga parteng manipis na buhangin dahil sa palaging nadadaanan ng gulong, pero karamihan ay makapal na buhangin. Pero, yun o, yun o. Okay, dahan-dahan lang. Hindi na. Hindi mo na ka. Ayan. Dito na kami sa papunta na kami sa pupuntahan namin na venue. Grabe. Adventure pala tong to. Yung trail na dinaanan namin. First time ko maranasan. Dito lang sa Moto B Group naranasan. Adventure! Pop, pop, pop. Okay, dahan-dahan lang, kaya yan. Okay. Hirapan ka ba? Palit tayo. Isang una kayo. Ha? Fix pa ba kaya ako? Na. Tama ba? Bumukha ako mahina siya yung hayop ka. Natatakot ako. Tingnan mo naman ng buko. Iyo, marma. Diyos niyo, Marimar. Kaya. Panis. Panis kay Moto B. Eh, gigilin mo lang. Ayun. Nabidyo mo? Oo. Gago. Nabidyo ko. Video mo lang. Ayun ka. Diego. Huwag ka naman bumagsak. Hindi tayo babagsak kung magalala. Hingin mo, baba-baba ng motor natin.
Bigla ka pang bayong. Pagkatapos ng mahabang trail ay tanaw na ng malapitan ang bundok at madami na din ang mga puno. Indikasyon na malapit na kami sa pupuntahan namin. Bilang first timer sa ganitong trail at hindi ko talaga in-expect na ganun pala ang pagdadaanan namin, ay nahirapan talaga ako dahil sa makakapal na buhangin at pagtawid sa mga ilog na mabuhangin din. Pero ang saya ng experience, very memorable at ang sarap ulit-ulitin ang ganong adventure. Nandito na po kami sa Mapanuepe. Ayan. Matapos ng mahabang trail, nakapunta na kami dito. Ayan. Yun yung mga motobi. Kasi nagsiset up na ng mga tent. Ayun yung iba. Saan dumadaan ng mga 4 wheels? Meron kasi kaya tayo dumaan kasi nakamotor tayo. Pero may daanan talaga na ano. Kanto ng tanawin. A few inches later. Well, pagkatapos ma-set up ang tents ay bumawi muna ako ng tulog kasi buong araw na akong gising. Habang nandito kami ay hindi kami nakaka-receive ng mga tawag at messages. Maski ang pag-check sa social media ay hindi namin magawa. Talagang kapag nandito ka ay disconnected ka sa reality sa syudad at i-enjoyin mo lang ang ganda ng tanawin dito. Yan ang mga goats. Greatest of all time. Hello. Ang Mapanuepe Lake daw na ito ay may lawak na 535 hectares at may lalim na 20 meters. At ang scenery dito ay para talagang nasa New Zealand kami. Hindi allowed ang mga turista na maligo sa lawa malapit sa camping site, kundi doon pa malapit sa dulo ng lawa. Nagtataka kayo kung bakit? Sa ilalim daw kasi nito ay ang dating mga barangay na Buhawin at Aglaw na natabunan ng tubig matapos pumutok ang bulkang Pinatubo noong 1991. At ang tanging palatandaan na lang ng dating komunidad dito ay ang tuktok ng Santa Barbara Church. Fast forward sa present time ay isa na ito sa mga tourist destination dito sa Zambales. Pwede ditong mag-camping, picnic, swimming at boat riding kung saan pwedeng malibot ang buong Mapanuepe Lake. Kaya pupunta po kami sa liliguan namin dito sa Batis. Ayan mga kambanatics, katatapos lang namin maligo sa Batis. Sabi ang sarap ng experience. Ganda ng kalikasan dito. Tapos may mga isda-isda pa nakasama mo lumangoy. Ganda rito sa Mapanuepe. Masama ka sa mga nasa ilalim. Ano naman palang lumagay? Makaligtas naman pala lang.
Umaga dito sa Mapanuepe Lake. Tanging huni ng ibon, agos ng tubig sa ilog at mga insekto lang ang karaniwang maririnig. Masarap maglagay ng upuan sa tapat ng lawa habang nagkakape at nagre-relax. Tanaw ang magandang view. Hating gabi na ay nagkakasiyahan pa rin ang mga turista dito sa Mapanuepe. Rinig na rinig ang kantahan sa videoke kahit wala namang kuryente dito. Malamang mga rechargeable ang mga ginamit nila. Hating gabi din nung nagtataboy ako ng mga makukulit na baka na nagkakalat ng mga basura. Ang hirap palang itaboy ng mga baka at nakakatakot din baka mangsuwag sila bigla. Anyway, masarap naman ang tulog ko sa tent at relax na relax, ang ganda ng gising. Pinapatay ko nga kanina siya kung agad pa, alas 6 pa lang lang. Pag may libre, alam mo na yan, guilty yan. Utang mo. Ay, ang tulad doon, tumba ako. Kanina namin kumalong kami sa Dinadaan-daan ko pa nga kasi baka mabali mo ni Bele. Kabado pa ako eh. At naghahanda na kami para umalis, pero bago yon ay sinulit muna namin ang pag picture taking dito. Siguradong mamimiss namin ang ganda nitong Mapanuepe Lake. Okay. Babiyahin na kami pa uwi. Dadaan ulit kami sa trail pero sa mas konti na ang dadaan ng ilog. Ito naman ang mga dinadaanan ng mga naka 4 wheels papunta sa Mapanuepe. Dito mas maiksi na ang trail at hindi na namin madadaanan ang mga makakapal na lahar o buhangin at ang Arauca Bridge.
Bago matapos itong video ay gusto ko munang magpasalamat sa Moto-B Riders United dahil sa napakasayang ride na ito na may moto camping. Sobrang nag-enjoy ako sa experience na to. Sa 2 araw na kasama ko sila ay masasabi ko na napakasaya nilang grupo. Nariyan ang mga kulitan at katuwaan. At kahit na ngayon lang namin sila nakasama ay welcome na welcome kami. Sana makasama pa ako sa mga susunod nilang adventures. Patuloy pa rin ang paghihikayat ko sa mga iba pang Moto-B owners na sumali sa grupo na to. On our way pabalik sa Manila ay humiwalay na kami sa grupo sa may bandang Olongapo dahil kinailangan pa namin dumaan sa SBMA sa Subic. At ito ang aking vlog para sa Moto-B Riders United Mapanuepe Motocamp. Maraming salamat sa pagsama nyo sa amin at see you next time sa mga susunod ko pang adventures. Hanggang sa muli, thank you for watching.